Papansin talaga ito si Ridon, no? Sabi niya, posibleng maharap sa isang ethics committee complaint si Congressman Libiste dahil daw sa kanyang mga ginawa sa DPWH ng pagkuha ng mga dokumento. Alam nyo, kung talagang nangyari yung mga yon, kung totoo man yon, dapat nung araw na nangyari yon, dapat ni-report yon. Kasi public official si Libiste, public official din si Cabral. At yung mga staff, mga empleyado ng DPWH, dapat inilabas kaagad yun, ibinalita kaagad yun, dapat sinampahan ng kaso sa pulis o nagpa-blatter man lang si Cabral. Di ba? Bakit ngayon lang? Ano ba talaga ang rason? Hindi ba yung kanyang pagbuko sa inyo na may natanggap kayong tag 2 million? Alam nyo kasi si Libiste, bilyonaryo yan eh. Kaya wala sa kanya yung mga ganyan-ganyan. Oo, at saka ang bata, no? Ang bata, hindi naman niya kailangan mag-congressman para magpayaman. Talagang yung bata, may passion lang, na magsilbi. Dapat sinusuportahan yan ng mga Pilipino. Dapat sinusuportahan natin yung ganyan. Dahil bibihira yan. Pwedeng magpakuya-kuyakoy na lang yan sa kanyang lifetime. Hindi na mauubos yung pera niya. Pero hindi, pinasok pa rin niya yung serbisyo publiko. At hindi ordinaryo yung kanyang ginagawa. Isinisiwalat niya yung totoong nangyayari sa gobyerno. Tapos ngayon, paparusahan ninyo. Ina ninyo. Wala talaga kayo, no? Talagang very selfish kayo sa inyong natatanggap na kung ano man dyan sa mga upuan ninyo. Etong isa, talagang nagtatrabaho lang at sinasabi sa lahat ng Pilipino na ito ang nangyari sa flood control project na yan. Tapos ngayon, siya pa ang inyong papatanggal, papasuspindi o kakasuhan sa ethics committee. Mga animal din kayo, no? Anyway, abangan natin yan. Kasi halatang pikon na ang mga congressman na ito. Nagawa nila kay Congressman Miao, ngayon kay Libiste. Etong mga batang ito, dapat sinusubaybayan natin ito dahil ito na yung susunod na henerasyon ng mga leader. Nakikita natin na puro mayaman yung dalawang ito. Mayayaman ang mga ito. Kaya hindi pwedeng basta-basta balahan ng pera. At hindi mga greedy, ha? Etong dalawang ito talagang dire-diretso lang. Wala sila talagang pakialam. Basta sasabihin nila kung ano yung gusto nilang sabihin. Di ba? Hindi naman sa point na nagiging reckless, pero nakikita natin yung kanilang pagsisigasig na makita ng mga Pilipino yung totoong kalagayan ng Pilipinas, lalong-lalo na sa nyakawan na yan. Kaya, ayan, abangan natin, ha? Ridon versus Libiste. To si Ridon, di ba? Papansin ang puta. Pambira ka. Ano ba nagawa mo na? Ha? Dahil sinabihan ka na meron yung Saro Bicol Party List in-insert, sasabihin mo, hindi ako kasama dun. Kasi hindi pa ako congressman. Ginagawang bobo yung mga Pilipino, no? Ginagawang bobo. Kasama ka sa partido na yan, Kasama ka sa party list na yan, Makikinabang ka dyan sa proyekto na yan. Ikaw ang mag-i-implement sa proyekto na yan dahil ikaw nakaupo ngayon. Tapos sasabihin mo, hindi mo, di kung ayaw mo pala, di suli mo. Di ba? Sabihin mo hindi mo gagamitin. Pero kung nagamit, ha? At ikaw nag-implement, di ina, yayabang ng mga ito. O paano? Hanggang dyan lang muna tayo, ha? Abangan natin, ha? Dahil nagiging masaya ang Pilipinas. Ito ang tunay na young guns. Ito talaga yung tunay na mga kabataan na lumalaban. Hindi yung puro forma
salita at kayabangan. Ito, talagang may ginagawa, lumalaban at talagang iginigiit ang kanilang karapatan. O paano? Bayot! Yung nanay mo, penguin! Ang kalaban ko ay bayot. Na may nanay na wakwak pero bungi. Sayang ang bayot!